Let's bring in a reporter from Davao at meron tayong storya coming from, updates from VP Sara Duterte. Yeah. We get our latest updates from News 5 Davao correspondent Bril Montalvo. Bril, kamusta dyan? Ano nangyari? Hi, Brill. Alam mo, Regina, Ami, Ronald, personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa misa pasasalamat o Thanksgiving Mass sa San Pedro Church kaninang tanghali dito sa Davao City kasunod ng selebrasyon ng Karawan Festival ng lungsod. Matapos ang aktibidad, isa-isang sinagot ng bise ang isang ambush interview ang mga issue na ibinabato sa kanya at maging sa issue ng bansa. Diretsang sinabi ni VP Sara na pagbaluktot o mano sa batas ang isinasagawang impeachment trial laban sa kanya. Tinabla din ng bise na panggulo lang umano sa kanyang impeachment trial ang kumakalat kamakailan hinggil sa pagkakaaresto kay Senator Bato de la Rosa. Gayunpaman, masaya pa rin umano ang bise presidente sa naging takbo ngayon ng kanyang impeachment trial. Sa huli, sinabi ni VP Sara na nagpapasalamat ito sa taong bayan sa patuloy na sumusuporta sa kanya, lalo't nagna-number 1 pa rin siya sa mga latest survey sa presidentiables ngayong 2028 national elections. Bob? Bril, can you tell us more about why, sabi mo, mukhang masaya pa rin siya sa takbo ng impeachment, no? Can you tell us more about that? Sabi ni VP Sara, masaya pa rin umano siya sa takbo ng impeachment trial kasi nga may mga abogado pa rin daw na tumatanggap sa kanyang kaso at willing na depensahan siya sa anumang kaso na ibinabato sa kanya. At doon naman sa desisyon ng Supreme Court na pagbasura nga itong sa kanilang petisyon ng kanyang kampo ay ipinapaubayan na niya sa kanilang defense counsel na si Attorney Michael Powa. Ami. Brill, baka naman nakita mo dyan si Ronald de la Rosa. Last time daw nakita siya dyan sa Mindanao eh. Hindi. Yan ang sabi nila. Huli daw siyang nakita dyan sa Mindanao. Baka nasilip mo. Grabe naman siya. Alam mo, Ami, maugong kamakailan, no? Ito nga pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa or naaresto na umano siya ng otoridad. At nagtanong tayo sa kampo dito ng senador at sabi nila na wala umanong kumpirmasyon na nahuli na si Senator Bato de la Rosa maging ang kanyang counsel na si Attorney Israelito Torion. So matagal-tagal na natin hindi nakikita, no, si Senator Bato de la Rosa. At last time nga, nung ibinigay na sa Pinas sa kanya ng CIDG doon sa kanyang mga bahay, ay wala siya doon. At may bulong-bulungan na nasa Mindanao lang daw siya, pero wala pa tayong nakikita nga Senator Bato de la Rosa dito sa Mindanao or particular dito sa Davao City. Bril, ako makibalita lang sa iyo kung ano yung temperatura dyan sa Davao City ng mga Davaoenyo sa kanilang panonood doon sa impeachment trial. Anong nakikita o nakukuha mong impresyon ng mga taga-Davao sa nangyayari sa impeachment trial? Alam mo, Bok, noong umpisa nga ng impeachment trial, noong day 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte last July 6, 2026, natanong natin ang reaksyon ng mga Davaoenyo hinggil nga sa impeachment trial ni VP Sara sa Senado. At sabi ng ilang mga Davaoenyo na ikinalulungkot nila ang naging trial ni VP Sara at umaasa ang ilang mga Davaoenyo na maa-absuelto ito sa kinaharap niyang impeachment ngayon at hindi umano sila naniniwala sa mga akusasyong binabato sa Vice Presidente. Bok. Okay. Any more? Bril, Vera Files is reporting that Hanilet Avancenia was seen at the Scheveningen prison in The Hague at the ICC. What do we know about this? Alam mo, Ami, ang This is Reg, Bril. Reg, alam mo, Ma'am Reg, ang pagbisita nga kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte doon nga sa ICC Detention Facility sa The Hague, the Netherlands, ay rotation ito ng pamilya Duterte.
So the last time si VP Sara ang bumisita doon, sinundan niya yung kapatid niyang si Davao City Mayor Baste Duterte na bumisita. So nakatoka ngayon na bumisita nga doon nga sa The Hague, Netherlands kaya Vice President kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay I think si Hanilet Avancenia ngayon. Pero alam naman natin na parang binawalan nga yon si Hanilet Avancenia na pumasok doon sa loob kasi nga may mga grounds siyang nilabag doon sa patakaran ng ICC. Pero may mga parte pa rin ng pamilya Duterte na pwedeng pumasok doon, bumisita sa ICC detention facility na kasama ngayon ni Hanilet Avancenia. Bril, kumusta yung kay OJC? I-break ko lang kinonfirm na ni Babe Romualdez yung extradition request for Apollo Kibuloy. Tanong ko lang, Bril, kumusta yung Kingdom of Jesus Christ dyan? Sabi ni Israelito Torion, tuloy-tuloy pa din daw yung operations at parang normal naman. Sabi niya, parang lumalakas pa nga daw. Totoo ba yun? Alam mo, Amin, nang dumadaan tayo dito nga sa KOJC compound, dito nga sa Buhangin, Davao City, is back to normal na yung operasyon matapos nga nung KOJC siege, nung paghahanap at pag-aresto kaya Pastor Apollo Kibuloy, business as usual, yung eskwelahan doon sa loob ng compound ay ongoing yung operation, may mga enrollees, may mga may mga estudyante doon na pumapasok at maging yung mga members ng KOJC ay normal naman silang nakakapag ng kanilang worship doon sa loob ng KOJC. So ngayon, tama ka nga dyan, yung nag-request na formal ng hiniling ng US government na i-extradite nga itong si KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy at hininga natin ng reaction nga itong kampo ni Kibuloy, particular si Attorney Israelito Torion, pero ringing lang po yung kanyang telepono. So baka mamaya sasagot na si Attorney Israelito Torion ang counsel ni Pastor Apollo Kibuloy at magbibigay ng pahayag ang kanyang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. We just spoke to him, Bril, before you nagpag-guest siya sa amin dito. And sabi nga ni Ami, sabi niya, number one, hindi pa nila natatanggap yung notice for the extradition, although kinonfirm na nga ni Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez, na nagpadala ang US ng formal extradition request through the Department of Foreign Affairs. Okay, we'll leave that there. Thank you so much, Bril Montalvo, reporting live from Davao City. Salamat. Maraming salamat sa iyo, Thank Bril you, Montalvo. Bril.